kaunahan po ng ginawa dito sa COMELEC ay gumawa po kami ng isang permanent office, Vulnerable Sectors Office. Lahat ng nakatatanda natin na halos 12 milyon, lahat ng mga PWDs natin na halos kalahating milyon, lahat po ng mga indigenous peoples natin na almost 800,000. Yung ating po mga persons deprived of liberty, yung mga nakakulong habang walang final judgment na pwede makaboto, pwede ring mahalal. 68,000 po sila, more or less. So lahat po yan, meron po kaming isang opisina na nag-handle para sa kanila. Gumagawa rin po kami ng mga programa at mga pulisiya para po sa kanila. For example, ngayon darating na halalan, meron tayong early voting hours para sa mga nakatatanda at may kapansanan. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7, pwede na po silang makaboto sapagkat lalo na yung mga lolo, lola, tatay, nanay, maagang gumising. At dahil dyan, maaga rin yung pagbubukas ng aming mga presinto para hindi naman sila kasabay ng karamihan. Hindi nasasagi, hindi naiinitan ng init ng araw. May 12 po yun, yung init ng araw yun. At syempre, hindi na uuhaw. So kahit paano, may lamig-lamig pa ang panahon kapag alas 5 ng umaga. At the same time, yung mga kababayan natin na indigenous peoples, para po sobra naman po natin pinapahirapan kapag pinaglalakad natin ng ilang kilometro, ilang oras para lang makarating sa paaralan kung saan sila boboto. Eh di ba pwede namang dalhin na lang natin yung presinto sa mismong lugar kung saan sila nakatira. Yan, pinopromote natin yung inclusivity. Yung mga kababayan natin sa abroad, yung mga overseas Filipinos, hindi ba ginagawa natin ang lahat ng paraan para sila ay makaboto kahit sila ay marino, sila ay nagtatrabaho, matagal nang nakatira abroad o maaaring dual citizen na nga. Dahil citizen na rin ng ibang bansa, kinakailangan wala po tayong iiwanan. Isang boto, isang Pilipino.